Tahimik akong nakaupo sa couch ng condo unit ni Ethan. Hinihintay ko siyang matapos sa ginagawa niya sa kusina, mag-iisang oras na akong narito sa condo niya. Natatagalan ako sa bawat kilos niya. Gusto ko nang umuwi at magpahinga na lang sa bahay. I am giving him space since that's what he wants. Hindi ko alam kung space nga ba para sa kanya ang ginawa niyang pagpapaalis sa akin, pero para sa akin ay ganun nga iyon. Ngunit ano itong nangyayari ngayon, at nandito ako sa loob ng condo niya, at hinihintay siyang matapos sa kanyang ginagawa. Hindi ko siya maintindihan. Parang bumalik na naman ulit kami sa dati. He is always the one that I wanted, and he will always be. Pero nahihirapan na ako sa mga nangyayari sa amin, lalo na't ngayong buntis ako. Pero ngayon pa ba ako susuko? I don't think so. Ngayon ko malalaman kung gaano ko talaga kailangan ang sarili ko, there's no turning back. At dahil nga inip na ako sa kakahintay sa kanya, sinundan ko na siya sa kusina. Nakatalikod siya sa akin at mukhang may ginagawa. Dahan-dahan akong lumapit. Matagal ka pa ba? Naputol ang sasabihin ko nang makita ang ginagawa niya. It's a club sandwich. Hindi niya ako nilingon kahit alam niyang nandito na ako sa tabi niya. Masyado siyang focus sa kanyang ginagawa, para hindi niya ako mapansin. Lihim akong napangiti sa hindi malamang dahilan. Habang tinatapos niya ang ginagawa niya, ay busy din ako sa kakatingin sa kamay niyang gumagalaw. Parang professional sa kusina si Ethan. Ngayon, hindi siya mukhang professor, akalain mo na chef siya sa isang malaking restaurant, dahil sa bilis ng bawat galaw niya. Nang matapos siya ay inurong niya ang pinggan papunta sa harap ko. Tinitigan ko lang iyon, ibinibigay niya bata sa akin. You can eat that, Alea. Don't just stare at it, sambit niya. Napalingon ako sa kanya at napanganga. Seryoso ba siya? Ang akala ko, may alitan kami, pero ginawa niya ako ng club sandwich. Kumuha ako ng isa at inurong naman iyon papunta sa harap niya. Habang kinakagatan ko ang sandwich ay tumingin siya sa akin. Binagalan ko ang aking pagmuya, nakatingin pa rin siya sa akin. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya, at itinuro ang pinggan na may lamang club sandwich. Kumain ka rin, mahina kong sambit. Hindi na ulit ako tumingin sa kanya. Mabagal kong minuya ang pagkain. Alam kong kumakain na rin siya, kahit hindi ko tignan. Ang awkward sa pakiramdam na sobrang tahimik namin, at wala man lang nagsasalita. Tapos ay magkatabi pa kaming nakatayo rito sa countertop ng kanyang kusina. Napapikit ako ng mariin. Isa pang kagat sa club sandwich, at tumakbo na kaagad ako sa sink, para isuka ang kinain ko. May nakagat akong hindi kaaya-aya sa panlasa. May pipino ba iyon? Tanong ko. Nasa tabi ko na siya kaagad, at hindi alam kung hahaplasan ba ang likod ko, o hahayaan lang niya ako at papanuurin. Naghilamos na ako, at pinunasan ang aking mukha ng binigay niyang face towel. They have. You don't like cucumbers anymore. Sagot niya. Umiling ako. Hindi naman sa ganun, medyo sensitive lang yung panlasa ko, at ayaw ni baby sa pipino. Tumango siya at marahang hinaplos ang aking likod. Nagdadalawang isip pa ako kung yayakapin ko ba siya, o tatayo lang ako rito habang patuloy niyang hinahaplos ang likod ko. Ethan, tawag ko sa kanya. This is it. I need to ask him before everything else. Kailangan kong malaman kung ano ba talagang nangyayari sa kanya. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin, habang patuloy pa rin ang kamay niya sa paghaplos sa likod ko. Huminga ako ng malalim, at inihanda ang sarili sa kung anumang isasagot niya sa tanong ko. Ethan, bakit? Panimula ko. Kumunat ang noo niya. What? He whispered. Nangilid ang mga luha ko, at unti-unti nang lumalabo ang mga mata ko. Ngayon ka pa talaga may iyak. Patigilan mo muna yan, para makausap mo siya ng maayos. Bakit mo ginagawa sa akin ito? Pabulong kong tanong. His jaw clenched. Ang mga mata niya ay matalim na nakatitig sa akin, matapos kong itanong iyon. Ngunit nang makita ang pagbagsak ng mga luha ko, ay nagbago ang ekspresyon ng mga mata niya. Alea, please, sabihin mo na sa akin. Kung ano ba talagang nangyayari sa'yo, ayusin natin to. I said desperately. I'll understand everything. Kahit anong explanations iintindihin ko. Kaya sige na naman, sabihin mo na sa akin, I can't stand this anymore.
Isang araw lang kita na hindi kasama pero pakiramdam ko, ilang taon kitang hindi nakita. Kailangan kita. Kailangan ka namin, mahina kong sambit. Ibinaba ko ang tingin ko sa aking tiyan, at hinawakan iyon. I'll try to tell him again that this is his baby. And maybe, matauhan na siya at tanggapin niya nang sa kanya nga itong batang nasa sinapupunan ko, Ethan, I am pregnant. And this is your baby. Please, maniwala ka sa akin. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Tumango siya at sa isang iglap, ay nasa bisig niya na kaagad ako, yakap niya at hinahalikan ang tuktok ng aking ulo. I love you, bulong ko. Patuloy niyang hinahalikan ang aking ulo, habang paulit-ulit ko namang sinasabi sa kanya na mahal ko siya. Mas humigpit ang yakap niya sa akin, na pakiramdam ko ay mapipipi ako, pero ayos lang. Kahit isang araw lang kaming hindi nagkita at nagkasama, pakiramdam ko isang dekada kaming nagkahiwalay. Pwede palang sumakit ang puso ko sa sobrang kasiyahan. Grabe, hindi ko alam na posible pala iyon. Ang akala ko ay sasakit lang ang puso mo kapag malungkot ka. I can't have a baby, bulong niya. Napahiwalay ako dahil sa kanyang sinabi. Kumunat ang noo ko at naguguluhang tinitigan siya. Hindi ko maintindihan, hindi ko alam, what are you saying? Naputol ang dapat na sasabihin ko nang may kumatok sa labas ng kondo ni Ethan. Ethan, you son of a, bungad ni Ate Zenny, ngunit natigil din siya nang makita ako. Napanganga siya at agad na binitawan ang mga bitbit na plastic. Oo nga pala, siya nga pala ang nakatira rito, simula nung nagkaroon kami ng sariling bahay ni Ethan. Nasabi niya nga sa akin. Now, what? Okay na kayo at babalik ka na ulit sa inyo. Si Ate Zenny. Napatingin ako kay Ethan. Siguro naman ay babalik na siya sa bahay ano. Siguro naman magiging okay na kami. Ngunit naubos ang pag-asa ko nang umiling siya. I'll stay here for a while. Ihahatid ko na si Alea sa bahay nila. Sumunod na lang ako kay Ethan, nang maglakad na siya papunta sa pintuan ng kanyang kondo. Nagpaalam na rin ako kay ate na mauuna na. Siguro ay makakapag-usap kami ni Ethan, kapag nasa kotse na kami mamaya. Take care Alea. Alamin mo kung anong problema ng asawa mo. And please take care of my pamangkin also, paalala ni Ate Zenny. Tumango ako at sumunod na kay Ethan. Tahimik lang ako sa buong biyahe pauwi. Hindi ako nagsasalita, dahil gusto kong siya ang mag-open ng topic na iyon. Kahit gustong-gusto kong malaman ang dahilan, kung bakit siya nagkakaganito, titiisin at hihintayin ko na siya ang magkusa, at sabihin sa akin kung ano man itong bumabagabag sa kanya. Who's the guy I saw with you at the hospital's cafeteria? Napalingon ako kay Ethan, dahil sa tanong niyang iyon. Pilit kong inalala ang sinasabi niyang lalaki, sa cafeteria ng hospital. Si King ba ang tinutukoy niya? Si King. Ano namang meron sa kanya? Naguguluhang tanong ko. King ha? Tumango-tango pa siya. Siya rin ba yung naghatid sa iyo noong nakaraang araw? Kumunat ang noo ko at napalingon na ang buo kong katawan sa kanya. Paano niya nalaman iyon? Kanino mo nalaman iyan? Tanong ko. Himak, hinatid ka nga niya. Nag-iwas ako ng tingin. Alam kong iba na ang iniisip niya. Iniisip niyang kakilala ko yun, at nagpahatid ako dahil hindi niya ako nahatid noon. Nagsalita siya ulit. Hinatid ka ba niya? Dahan-dahan akong tumango at nagpaliwanag. Nakita niya ako noon sa daan palabas ng subdivision. Nagpaalam ako sa iyo noon na aalis na ako, pero hindi mo ata narinig dahil sa lakas ng lagaslas ng tubig, natapilok kasi ako noon at nag-offer siya na ihatid na lang ako, since hindi na ako makalakad, mahina ang boses ko, ngunit alam kong maririnig pa rin niya iyon. Nangilid ang mga luha ko nang maalala ang nangyari sa akin noong nakaraang araw. Naaawa ako sa sarili ko, ang hirap-hirap ng ganito. Yung pakiramdam na wala na akong maintindihan sa mga nangyayari sa akin. Sa amin ni Ethan, na kahit inaayawan niya na ako, ay siya pa rin ang bukang bibig ko. Na kahit ayawan man niya ako ay siya pa rin. Pinalis ko ang luhang nakatakas sa aking kanang mata. Suminghot ako at tinakpan na lang ang aking mga mata, dahil sa hindi na mapigil ang pagtulo ng luha. Hindi ko maiwasan kahit na gusto kong patigilan ang pag-iyak ko. Hanggang sa makauwi sa bahay nila Mommy, ay tahimik lang akong umiiyak. Hinintay ko siyang magsalita, ngunit nauwi lang sa wala ang paghihintay ko. You should rest.
Bumaba ka na. Makakasama kay baby kapag nagtagal ka pa rito sa labas, si Ethan. Tumango ako at hindi na nagreklamo pa. Alam kong wala ng pag-asa na sabihin pa niya sa akin ang dahilan niya. Siguro ay sa susunod na lang naming pagkikita, ulit. Mag-iingat ka pa uwi. Tumango siya at binuksan ko na ang kanyang pintuan. Bumulaga sa akin ang mukha ni Mommy. Ma, kanina pa ba kayo riyan? Tanong ko at pinunasan ang mukha ko, baka malaman niyang umiyak ako. Nandyan na ang ate at kuya mo. Pumasok na kayo ni Ethan sa loob ng bahay, nakangiting sambit ni Mommy.ma, hindi makakasama sa atin si Ethan. Natigil ako nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng driver's seat. Bumaba si Ethan. Ibig sabihin, nasa loob na ako ng bahay, at kasalukuyang nasa loob ng sala kasama si Ethan. Hindi ko alam pero pakiramdam ko alam nila na may alitan kami ni Ethan. Kakaiba kasi ang tingin nila sa amin. Magkatabi kami ni Ethan, ngunit tahimik lang kami at sumasagot lamang si Ethan sa mga tanong ni Mommy at Daddy, kapag siya ang tinatanong. So, what are your plans for your baby? Nasamid ako dahil sa tanong na iyon ng aking ina. What the, si Ethan ba ang tinatanong niya o ako? Iuuwi ko na ang asawa ko sa susunod na mga araw. May kailangan lang akong asikasuhin, kaya gusto ko sanang dito muna siya, sagot ni Ethan. Nanlaki ang mga mata ko. Iyon ba talaga ang totoong dahilan niya? Oh, so, you let Alea stay here for a few more days. Si Kuya Ezreal. Tumango si Ethan. Hindi ako makakauwi sa bahay, kaya mas mabuting nandito siya habang wala ako. Habang wala ka, pero pinalayas mo ako. Tumango rin si Kuya at nagpatuloy na sila sa pag-uusap. Nang matapos kami ay umuwi rin kaagad si Ethan. Sinabihan ako ni Mommy na ihatid siya hanggang sa garahe, kaya kahit ayaw ko ay tumango na lamang ako, at sumunod kay Ethan ngunit ang anino na lamang niya ang naabutan ko. I'll text you when I get in my condo, sambit niya. Tumango ako. Gusto ko sana siyang lapitan at halikan ang labi niya, ngunit nagdadalawang isip ako. Ngunit sa huli ay ginawa pa rin ang gusto kong gawin. Mag-iingat ka. Tumango siya at ako naman ang sinunggaban niya ng halik. Napahawak ako sa kanyang polo, at hinela pa siya pababa para mas mahalikan ko siya ng maayos. Nakahawak naman ang mga kamay niya sa aking bewang. Mahigpit ang pagkakahawak niya, na parabang ayaw pa niyang umalis. Ayos lang naman sa akin, kung may importante siyang kailangang gawin, ay kailangan niya na nga talagang makauwi dahil gabi na. Ako na ang unang humiwalay, at niyakap na lamang siya ng mahigpit. Umuwi ka na, madilim na at baka mapahamak ka pa, bulong ko. Tumango siya at nang humiwalay ako, ay agad siyang pumasok sa kotse. Ingat, paalala ko. Nanatili ako roon hanggang sa makaalis ang kotse sa aming garahe. Napahawak ako sa aking labi. Galit siya pero hinalikan niya ako. Oo at ako ang unang humulik, pero hinalikan pa rin niya ako. Ibig sabihin ba nito ay ayos na kami? Pumasok na ako sa loob at umakyat na sa aking kwarto. Ginawa ang routine para makapagpahinga na. Nasa banyo ako nang tumunog ang aking cellphone. Hudyat na may nag-text. Love, I'm home. Rest well. Malungkot akong ngumiti. Ang lamig pa rin. Ang akala ko ay okay na kami, ako. Thank you. Ikaw din. I love you. Naghintay ako sa reply niya, ngunit 10 minuto na ang nakakalipas, ay wala pa rin akong na-receive na reply. Baka busy lang, o kaya naman ay lowbat. Naghintay pa ako ng kaunti, hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. 1 linggo na ang nakalipas simula noong nagkita kami ni Ethan. Hindi na ulit iyon nasundan, dahil hindi na rin nagkasalubong ang landas naming dalawa. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin na ayos lang iyon para sa akin, kahit ang totoo ay hindi ko naman alam, kung okay lang sa akin na hindi ko siya nakikita. Mas lalo pang lumala ang morning sickness ko makalipas ang 1 linggo. Doc Alea, tatawagan ko na po ba yung unang pasyente nyo? Tanong ni Zara. Tumango ako, sige Zara. Pakitawag na siya para matapos na kami agad. Kahit nanghihina ay patuloy pa rin ako sa trabaho, dahil wala rin naman akong ginagawa sa bahay. Kaya kaysa magmukmak doon, ay nililibang ko na lang ang sarili ko rito sa hospital. Ilang pasyente lang ang na-check up ko ngayong araw. Dumating ang lunch break at nagpaalam na sa akin si Zara na magla-lunch na raw muna siya, habang ako rito ay maiiwan, dahil ayaw ko namang kumain.
Wala akong gana. Wala akong nagawa sa tanghaling iyon. Nakatunganga lang ako, habang nakasandal sa aking swivel chair. Wala rin akong ganang kumain, pero naisip ko ang baby ko, kailangan kong kumain kahit kaunti. Para sa kanya. Umayos ako ng upo nang may kumatok sa pintuan ng klinik. Pumasok si Zara. Hindi ko alam pero kinabahan ako, akala ko ay kung sino na. "Doc," tawag niya sa akin at inilapag ang paper bag sa desk. Napangiti ako. Ang bait talaga ni Zara, naalala pa niya akong bilhan ng pagkain. Tiningala ko siya at nginitian. "Salamat Zara." Habang binubuksan ko ang paper bag ay nagsalita siya. "Pinapabigay ng asawa niyo." Mahina lang ang pagkakasambit niya. Natigilan ako. Kaya ba ako kinakabahan ay dahil dito? Dahil nandito ang asawa ko. At ano naman kaya ang ginagawa niya rito? Nasaan siya ngayon? Tanong ko. Nakita ko sa mukha ni Zara ang pagkabalisa, at mukhang nagdadalawang isip siyang sabihin sa akin ang sagot sa tanong ko. Ngunit di kalaunan ay nagsalita rin siya. "Paalis na siya Doc nung ibinigay niya yang lunch mo sa akin, hindi siya makatingin sa akin. Ayaw niya sanang ipaalam na siya ang nagbigay niyan, kaso naisip ko na dapat mong malaman na nandito siya dahil mag-asawa kayo." Tumango na lamang ako, at bahagyang napangiti. Kahit papaano ay may update ako kay Ethan, dahil hindi ko alam kung kailan na ulit kami magkikita. "Thank you love," I whispered. Ang kalahating araw na natira, ay ginugol ko sa trabaho. Hindi ko alam. Pero pakiramdam ko ay bumalik ang sigla ko. Hindi rin matanggal ang ngiti sa aking labi, at napansin na ito ni Zara, ngunit wala siyang kibo, ngiti rin ang ipinapakita niya sa akin. "Mauna na ako Zara. Ingat ka," sambit ko kay Zara. Kinuha ko ang aking cardigan na nakasampay sa swivel chair, pati na rin ang aking bag na nakapatong doon para makaalis na. Siguro ay dadaan muna ako sa mall bago umuwi. I need to unwind. Ngumiti si Zara at tumango. "Ingat din kayo, Doc Murphy." "Salamat." Nang makita ako ng guard, ay ngumiti siya at pumara agad ng taxi para sa akin. Okay lang naman sa akin na ako na lang ang maghahanap ng masasakyan, pero dahil ginawa na niya, ay okay na rin. "Salamat po kuya. Ingat kayo pauwi." Ngumiti ako sa guard. Tumango siya at nginitian din ako. "Ingat din ho Doc Alea." "Kuya, sa mall po tayo." Tumango ang taxi driver, at pinaandar na ang sasakyan. Bumaba ako kaagad sa taxi, pagkatapos kong bayaran ang driver. Mabilis lang din akong nakarating dito, dahil malapit lang naman ito sa hospital. Pagkatapak pa lang ng mga paa ko sa loob ng mall, ay pagkain agad ang hinanap ng mga mata ko. Mukhang hindi enough kay baby ang pagkaing pinadala ng papa niya kanina, nagugutom na naman kasi ako. Ang mga pagkaing hindi ko kinakain noon, ay paborito ko na ngayon. Katulad ng seafoods, hindi naman ako mahilig sa ganoon dati, ngunit ngayon ay iyon ang hanap ko. Hinaplos ko ang tiyan ko at tinignan ito. Ngumiti ako. "Stay put ka lang dyan baby, maghahanap si mama ng makakain natin." Sa isang seafood restaurant ako napadpad. Tamang-tama dahil natatakam naman talaga ako sa seafoods. Mabuti na lang at may ganitong restaurant dito. Pumasok na ako at naaamoy ko kaagad ang mabangong amoy ng mga putahe nila. Parang ang lakas ata ng pang-amoy ko ngayon, Nang makaupo ako ay lumapit agad ang waitress sa akin, at nagtanong kung ano bang order ko. Kumunot ang noo ko at gusto ko sanang sagutin ng, "Hindi ko pa nga nakikita ang menu nyo, pero nandito ka na kaagad para tanungin ako." At inirapan siya pero hindi naman ako ganoon, kaya hindi ko na itinuloy ang gusto kong gawin. Hindi ko siya sinagot at hindi ko rin siya tinignan. Kinuha ko ang menu nila na nakapatong sa table, at matagal na tinitigan iyon. Sa pangalan pa lang ng mga pagkain nila rito, ay natatakam na agad ako, paano pa kaya ang lasa? Hindi ko tuloy alam kung anong orderin kong pagkain. Matagal ko yung tinitigan, dahil parang gusto kong bilhin lahat ng nasa menu nila. Inangat ko ang tingin sa waitress, at naroon pa rin siya at nakangiti lang sa akin. Napangiti rin ako. Sa 20 minutes na pagtitig ko sa menu, ay dapat nainip na siya noon, pero hindi. Nandito pa rin siya at parang hindi man lang nainip sa paghihintay ng order ko, grabe. At oo, binilang ko talaga kung ilang minuto ang tinagal ko sa kakatitig lang ng menu na iyon. Sinabi ko ang order ko sa kanya, at isa-isa niya iyong sinulat sa kanyang maliit na notebook.
Medyo nanlaki nga ang mga mata niya, dahil sa dami ng order ko. Mauubos mo ba ang lahat ng yan, ma'am? Manghang tanong niya. Tumango ako at ngumiti. Oo naman. Kayo lang ho ba mag-isa? Umiling ako. Dalawa kami ng baby ko, I'm pregnant. Nanlaki muli ang mga mata niya, at mas lalong lumaki ang ngiti. Congrats po. Sandali lang po at kukunin ko na ang order nyo. Tumango na lamang ako. Ilang minuto rin akong naghintay, dahil sa dami ng in-order ko. Isa-isa yung dumating at hindi ko alam, pero nagugutom siguro talaga ako, dahil hindi pa dumarating ang order ko, ay ubos ko na ang nauna kong order. Natawa na lang ako sa aking sarili. Nilingon ko ang labas ng restaurant. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko si Ethan nakakalabas lang galing sa jewelry shop na nasa tapat ng restaurant na ito. At mukhang papasok siya rito sa loob ng restaurant na kinakainan ko. Huminga ako ng malalim at pumikit. Okay Alea, don't panic. Relax, asawa mo yan. Hindi kanya kakainin. Ano naman kung makita kanya? Kumakain ka lang naman at walang masama roon. Tinignan ko ang table na pinagkakainan ko. Okay, walang masama sa ginagawa ko. Kumakain lang naman ako Ang problema lang ay punong-puno ang 6 persons table ng mga pagkain, na halata namang ako lang ang umuokupa, nakakahiya. Pero ano namang nakakahiya riyan? He'd seen the worst of you, though. Bamantong hininga ako. Okay, dapat wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Nagugutom ka lang at kailangan mo ng lakas para kay baby, hindi ka pwedeng magpalipas ng gutom, kaya ganyan karami ang pagkain mo. Ayos lang yan. Bagalan mo lang ang pagkain, at magiging maayos din ang lahat. Yukong-yuko ako habang kumakain para hindi makita ni Ethan, dahil tama nga ako, pumasok siya rito sa loob ng restaurant, at ngayon nga ay naghahanap siya ng mauupuan. Siya lang ba mag-isa? Gusto ko sana siyang tawagin, ngunit wala akong lakas ng loob para gawin iyon. Ito ba ang sinasabi niyang pinagkakaabalahan niya ngayon? Ang mag-mall at pumunta sa jewelry store. Teka nga, ano naman kayang ginawa niya roon? Hindi ko naiwasan ang sobrang pag-iisip, na hindi ko na malayang sa kabilang table lang si Ethan umupo. Hindi niya ako nakita, dahil magkatalikuran ang pwesto namin. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Sobrang kinakabahan ako. Naramdaman ko ang paglapit sa kanya ng waitress. Pinipilit kong kumain ng maayos, ngunit hindi ko na magawa ngayong nasa likod ko lang ang asawa ko. At hindi niya ako nakita. Hindi niya alam na nandito ako, pero alam kong nandito siya. Anong gagawin ko? Good evening sir, may I know what's your order? Sambit ng waitress. Nagsalita si Ethan para sabihin ang order niya. Napapikit ako nang marinig ko ang kanyang boses. Miss na miss ko na siya. Sana ay pwede ko siyang lapitan ngayon at kausapin, kaso ay hindi ko naman magawa, dahil wala akong lakas para gawin iyon. Tahimik akong kumain at pinilit na hindi gumawa ng anumang ingay, dahil siguradong makukuha noon ang atensyon ni Ethan, na ayaw kong mangyari. Nanlaki ang mga mata ko nang tumunog ang aking cellphone na nasa loob ng bag ko. Medyo malakas pa iyon. Ngunit pinatay ko na kaagad bago pa marinig ni Ethan, nag-iingat nga ako na hindi niya ako mapansin, ngunit heto naman ang cellphone ko, at parang gumagawa ng paraan para mapansin talaga ako ni Ethan. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone sa loob ng bag, at binuksan iyon para tignan kung sino ang nag-text. Kinabahan agad ako nang makitang si Ethan ang nag-text. Love, where are you? Napamura ako sa isip. Alam niya kayang nandito ako. Oh my God! Kailangan ko nang makaalis dito, bago pa niya mapansing nandito lang ako sa likod niya. Hindi ko na nireplyan ang text niya. Maiintindihan niya naman siguro iyon. Binilisan kong kainin ang mga pagkain na in-order ko, at aalis na sana nang mapansin ang isang babae at isang lalaki na pumasok sa loob ng restaurant. Kumunot ang noo ko pala. Doktor din siya sa hospital kung saan ako nagtratrabaho. Bago pa nila ako mapansin ay tumayo na ako para makaalis na. Mabuti na lang at bayad ko na ang lahat ng mga pagkaing in-order ko, kaya wala na akong aalalahanan pang iba, bukod sa makaalis na rito. Nasisikipan ako kahit na sobrang laki naman ng ginagalawan ko. Mabilis akong nakalabas sa restaurant. Nakahinga ako ng maluwag, dahil hindi ako napansin ni Ethan. Meeting Ethan was the last thing I wanted to do. Pinasadahan ko pa ng isang tingin.
ang loob ng restaurant, at ganoon na lang ang gulat ko, nang makitang kausap ni Ethan ang babaeng doktor na sinasabi ko kanina. Ibig sabihin may hinihintay pala talaga siya. Ang akala ko ay siya lang mag-isa. Pero ang hindi ko alam ay magkakilala pala sila. Walang nabanggit si Ethan sa akin tungkol dito, at hindi ko maintindihan. Ano itong nangyayari at bakit magkasama ang asawa ko, at ang doktor na iyon? Naroon din ang lalaking kasama ng babaeng doktor. Napailing na lamang ako, hindi na ako pwedeng bumalik. Mapapansin ako ng mga crew ng restaurant, at siguradong mapapansin na rin ako ni Ethan pag nagkataon. Kaya kahit gusto ko mang bumalik sa loob, para alamin kung bakit niya iyon kinakausap, at kung paano sila nagkakilala ay hindi ko na magawa. Naglakad na ako paalis. Napahawak ako sa tiyan ko, habang tinatahak ang daan palabas ng mall. Grabe, busog na busog ako, at pakiramdam ko ay mahihirapan na akong maglakad, kung hindi muna ako magpapahinga. Umupo na lang muna ako sa isang bakanting bench na nakita ko sa gilid ng food stall. Ay yon, inaantok na ako. Tiningnan ko ang wristwatch ko, para malaman ang oras. 7:00 na pala ng gabi. Hindi ko na namalayan ang oras dahil sa dami ng kinain ko. Kaya pala inaantok na ako, gusto ko na talagang umuwi, para makahiga na sa malambot na kama. Pinilit ko ang aking sarili na makatayo ng tuwid para makaalis na. Inaantok ka na ba riyan, baby? Inaantok na rin si mama eh. Kaunting tiis na lang anak, uuwi na tayo. Makakatulog ka na rin ng mahimbing, bulong ko habang nakatingin sa aking tiyan. 4 weeks na akong buntis. Babalik ako sa susunod na mga araw sa hospital, para mamonitor ang baby ko, kung healthy ba siya, habang lumalaki siya sa loob ng tiyan ko. Maybe I can do this alone, right? Without the help of my mom. My whole family. Without the help of Leslie and Marga. And without the help of Ethan. Yup. I can do this. I can take care of myself more than they could. Kaya ko to, I don't need anyone to involve with this. Kinuha ko ang aking cellphone sa loob ng bag, at naisipan ng replyan ang text ni Ethan sa akin. Ako, pauwi na ako galing sa trabaho, don't worry. Nag-reply pa ako ulit. Ako, I'm just hoping that you're worried about me, I know you're not. I'm sorry. Mabilis na akong umalis doon, nang makatanggap ako ng tawag mula kay Ethan. Sinagot ko iyon at huminto sa gilid, para marinig ko siya. Maingay kasi ang loob ng mall dahil sa dami ng tao. It's night time, where have you been? You should have got home an hour ago, bungad niya sa akin. Napangiti ako dahil alam kong hindi niya naman ako nakikita. Kumain pa kasi ako sa labas, nagutom ako. Sorry, pauwi na ako ngayon. Gusto ko sanang mag-thank you sa kanya, para roon sa binigay niyang lunch kanina, ngunit naaalala kong ayaw pala niyang ipaalam iyon sa akin ayon kay Zara. Kaya hindi ko na ginawa, kahit na gustong gusto kong gawin. You eat alone or with a friend? Tanong pa niya. Umiling ako. Mag-isa akong kumain, ikaw nga riyan, may kasama kang kumakain ngayon sa restaurant na kinainan ko rin. Okay, umuwi ka na, and take care of yourself and the baby. Kumunot ang noo ko, dahil hindi ko narinig ang huli niyang sinabi. Pabulong na lang kasi iyon, at hindi ko na nakuha ang ibig niyang sabihin. Okay, ikaw rin, mahina kong sambit. Ibinaba niya na ang tawag, bago ko pa masabi ang I love you. Hindi rin ako nawawalan ng pag-asa na magkakaayos kami. Malaki ang chance na magkakaayos kami, at ang chance na iyon ay mukhang malapit na. Napangiti ako. Fate, please be good to me. Sa sumunod na mga araw, ay nakasalubong ko ang doktor na kasama ni Ethan, noong nakaraan sa sikat na seafood restaurant na kinainan ko. Binati niya ako at binati ko rin siya. Sino ba naman ako para hindi siya pansinin, at magsungit sa kanya? Parehas lang kaming doktor dito. Good morning, Doc Alea. Today is such a nice day, isn't it? Sambit niya. Tumango ako ngunit kunot ang noong tumingin sa kanya, kilala mo ako. Well, not that quite. Sikat ka kasi rito, lalo na sa mga batang pasyente, kaya nababalitaan ka rin namin na nasa ibang specialization field, huminto siya at napangisi sa akin. Oh, I bet you don't know me, yeah. Naiilang akong tumango. Nakakahiya naman ito.
Kilala niya ako, pero siya, hindi ko kilala. My bad. I'm Miranda Pelaez. Ann Obigaini, ngumiti siya. Kumunot na naman ang noo ko. Obigaini, pero bakit niya kasama si Ethan? At ano ang ginagawa nila roon sa restaurant na iyon? Anong pinag-uusapan nila? Oh, nag-iisip ako ng tamang mga salita, para may tanong sa kanya ang gusto kong tanungin nang hindi siya ma-offend. I just wanna ask you if you know some man named Ethan. I want to close my eyes because of this strong feeling I'm sensing. Alam kong kilala niya si Ethan, at kung i-deny niya iyon sa akin, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Well, I know him. Perhaps he's your husband, no? Ethan Murphy. Mabilis akong tumango. I knew it. She knows him. She knows my husband. I want to tell you something, your husband is ill, Doc Murphy. Sambit niya na nakapagpatigil sa akin.